eh. Ginagawa ko naman lahat. Tapos sasabihin mo, lang? Ek lang yung ginagawa ko sa TRICOM. Ay, sa Senate hearing pala. Yan, mamadi-madi ko kasi. Kala mo, Amy Marcos, kakampi mo talaga yung mga Duterte. Diyos ko, kahit anong gawin mo bilang, gapak ka talaga sa survey, ano na tayo. Di ba? Pero tumataas si Bongo at si Bato, Diyos ko. Yung mga Pinoy na to, no? Mga DDS. Wake up! Ang topic natin ngayon, Yanelita. Lola mo. Kala ni Amy Marcos, kamping-kampi lang sa kanya yung ano, pamilyang Duterte. Eh, yung Hanilet nga, yung ex-wife ni former President Duterte, sinabi na paandar lang daw yan ni Amy Marcos para lang makakuha nga ng boto. Ito. Ito yung si Hanilet, yung pumukpok ng pulis, yung during sa arrest ni former President. Ito siya, oh. Parang sabi niya sama. Sabi niya, napapatanong kasi siya, bakit kung sino pa daw yung may matinong ginawa para sa bayan, yun daw niya doon sa loob. Sabi ko, pareho tayo ng talong. Actually, tinatalong ko ang Panginoon. Ay! May Panginoon kayo, girl? Pero ano yan, alam mo, marami naman natatalo ang mas kadiliman sa kabutihan ulang magiging. So, mabuti ka niyan. Mga ginagawa niyo. Rico, ang pangit kong tumawa ng pangkontrabida. Hindi pwede, dapat talaga sa palabas na to, laging Duterte ang kontrabida because that's the reality. Again, madam, alam mo sa sarili mong hindi kayo mabuting tao. 'Di ba? Pinapalabas na ginagamit niyo yung mga DDS, katat kayo naman mga kulto. Matauhan na kayo, B. Ginagamit kayo ni Hanilet, ni Sara Duterte, former president, at kayo naman, rolling in the deep, super ikot. Mga walang kadala-dala, Diyos ko. Pagdasalan tayo ng mga Wala kang karapatan, girl, na gamitin ng Panginoon kasi mga wala naman kayong Panginoon, di ba? Parang kanina, yung interview ni Kitty, yung anak nilang nag-birthday daw. Birthday-birthdayan. Kasi halata mo naman sa gestures na pinaplastikan lang naman nila ang mga DDS, ang mga nandun, nandidiri na nga sila pag nakikita nila. Diyos ko, kahit yun na, iritada na yan. Kasi sa totoo lang, besides sa ginagawa ni Amy Marcos, pabor na pabor yung pagkakakulong niya ni former president kasi nakakakita ng simpatya di ba? Sa pagkakakulong niya, yung mga DDS ng mga sunod-sunuran, iniisip nila dahil sa ginawa niyo iboboto namin ang linyada ni PDP ni Duterte. Tuwang-tuwa naman yung mga senador na running. Diyos ko. Kahit anong kakatawa nyo, especially ikaw Bato, kasali ka sa mga mapaparusahan calves. Kahit anong tawa mo. Ito naman si Lola mo parang chismosa lang sa kanto hindi mo? Umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice o Yes. yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-egg na lang nila. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanila. Talaga, ma'am. Ayaw na paniwala, ma'am. Wala ka nga. Nagpapa-isipin, ma'am, ha? Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi ba siya nakita ano nangyari? Tingnan mo, kahit mga DDS na to, kaya kayo nagaganyan ni Sara mga DDS, mga wala din pagkakaisa. Ang ingay-ingay nyo. Alam nyo, hindi naman talaga totoong happy sa inyo si Sara Duterte as a person. Kapag nakulit-kulitan niya sa inyo, si Sara Duterte, iyan, si Hanilet, baka pukpukin kayo isa-isa ng power bank niya. Bukol kayo lahat talaga dyan mga DDS. Alam nyo naman yan, pamilyang yan. Mga ganyan hindi kinakaawaan yan, B. They should learn lessons, di ba? And you spoon feeding them with your immeasurable support. Diyos ko, tuwang-tuwa lang sila. Yung mga DDS na gamit kayo ng Duterte sa totoo lang. Alam niyo yung mga kulto? Sipin nyo, kahit yung mga walang talaga, honestly, I really hate to say this, pero mga wala naman talaga ang bag, mga senador. Especially Robin Padilla, pero mahal na mahal nyo. Apollo Kibuloy, wino-worship nyo. Mga Panginoon nyo, nakakaganda. Nakita akong Please, hangyo na
anak ko, mamalihog ko, mga muyo ko, sa inyohang mga pag-ampo, o ganun na yung tanadri kay kung sa sulod ba, nung tanagig siya. Louis We have a lot of supporters there outside. And then, you know them? No, I do not know them. Every day I come here, I meet new faces. So, there's one guy there is very, really kind. Yeah, because he's the best president ever. He made the Philippines beautiful and clean. Ngayon pala, oy, congratulations! Kita niyo yung ano? Congratulations ha sa Pilipinas, may kidnap at pinatay na naman. Tingnan mo. Ano man sabi mo ato sa iyo, anak? Kaya ako na... Alam nyo, ikaw, Madam Hanelita, regardless kung sarcastic yung pagkakasabi mo ng ganyan, but we are talking about lives, human lives. Do not say congratulations at may pinatay na naman. Yan ang pinaka nakakabad trip sa Duterte na to eh. Parang okay lang sa inyo, no? Pumitil ng buhay. Kaya tanongin mo din yung mga DDS, okay na yun daw, ang mga rason mga ng iba para mabawasan yung populasyon. What if one of those victims, mahal na mahal nyo, no, parte ng pamilya nyo, and yun yung kinitilan ng buhay. As DDS, do you think you can still stand as DDS? Because that did not happen to you. The reason why, ganyan na ganyan kayo. Kasi kung halimbawa kayo na yung namatayan, kayo na yung naapektuhan, and your mindset still the same. Diba? Ibig sabihin, may something na sa inyo and you deserve to be in a group of DDS talaga. Mga kulto talaga kayo kasi doon kayo nababagay. Wala namang matinong DDS. Sa totoo lang, honestly, to tell you honestly, kung kahit makita nyo itong mga DDS, alam nyo sarili nyo, walang matinong DDS. Kahit saan, walang matinong DDS. Napapatino lang kayo kapag nagsusupalpal kayo ng katotohanan. But syempre, yung mga kulto ng mga Panginoon nyo, they will still show you fake news, something that will convince you. Now, yun na naman, nabalik nyo na naman, dala na naman kayo, mga DDS na kakagigil na. Ano pa ba? Musang ina. Musang ito. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa, dalawa sa city ng Pilipinas, ang dangerous place. Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Ma'am, naglubo lang yung Pilipinas. Tama na, ma'am. Thank you ha, sa inyo naman tayo. Mag-blow ng Wala talaga halatang mga DDS talaga, no? Mga walang puso, mga walang kwenta, mga patayin kung patayan, di ba? Yung nagsalita si Ale na nagdugo na daw yung nguso ni BBM, kinakarma na daw. Mga nguso nyo, no? Hindi nyo mapigilan, no? Mura kayo ng mura, you are normalizing the terminologies, the unethical profanities. Which is, bakit pa tinuro yung GMRC? Diba? Bakit pa tinuturo yan? If you know, na kapag lumaki na pala kayo, magmumurahan lang din pala kayo. Mga musang ina. Nakakagigil. Nakakapikon. Diba? Ang pagmumura naman, kung expression lang, yes. Pero kung lagi na lang ginagawa yun, especially sa highest position sa isang bansa, sa presidente, healthy pa ba kayo? Di ba sabi ni Joey Cruz daw, ang pagmumura daw, healthy daw yun. Pakinggan yung hearing daw sa mga vloggers para matuwa-tuwa kayo. Okay daw yan, healthy daw.